Salamat po at meron po tayong bisita kasama ng gabi po. Welcome po kayo sa Calvary Bible Baptist Church. Aming pong pastor ay si Pastor Ronnie Torres. Ngayon po, tayo dadako po sa salita ng Panginoon. Buksan po natin, let's open our Bible on Genesis chapter 25. Isa pong pamilya na talata, mga talata sa atin sa Genesis 25 patungkol sa kambal na si Esau at si Jacob. No? Makikita po natin, babasahin ko po ang mga talata starting on verse 19. Genesis 25 verse 19. Ako na lamang po babasa. Makikisanda na lang po ng inyo pong mga mata. Verse 19. And these are the generations of Isaac, Abraham's son. Abraham begat Isaac. So alam natin, nagsimula po ang lahi po ng Israel, nation of Israel, through Abraham. Ipinangako ng Diyos na dadami po ang lahi ni Abraham, ni Sarah, pero nagkaroon po sila ng malaking problema. No? Ano po ang problema? Si Sarah po ay baog po siya. Bakit? No, hindi sila magkakaanak. Pero through the divine power of the Lord, wala pong imposible. No? Kaya ano po nangyari? Nagkaroon po sila ng anak, si Isaac. And verse 20, and Isaac was 40 years old when he took Rebekah. Nagkaasawa rin po. Ito pong si Isaac. To wife, the daughter of Bethuel, the Syrian of Padan Aram, the sister to Laban, the Syrian. Verse 21, and Isaac entreated the Lord for his wife because she was barren. So yun din ang naging problema po ni Isaac. No? Yung kanyang ama na si Abraham, hindi sila magkakaanak, no? Dahil barren si Sarah, ganoon din po yung naging sitwasyon po ni Isaac. Si Rebekah na kanyang pong naging asawa ay barren din. No? And the Lord was entreated of him, and Rebekah his wife conceived. No? Sa biyaya ng Panginoon, dalang tao rin po si Rebekah. And verse 22, and the children struggled together within her. And she said, if it be so, why am I thus? And she went to inquire of the Lord. So nagtatalo po yung kambal sa kanyang pong sinapupunan. And the Lord said unto her, two nations are in thy womb, and two manner of people shall be separated from thy bowels, and the one people shall be stronger than the other people, and the elder shall serve the younger. So may prophecy na yung lalabas po na panganay ay magiging under po nung bunso. Mas magiging mataas yung bunso kaysa din sa panganay. And when her days to be delivered were fulfilled, behold, there were twins in her womb, and the first came out red all over and a hairy garment, and they called his name Esau. No? So yung panganay, ang pangalan ni si Esau. No? Makula at mabalahibo. Yung pong sabi, verse 36, and after that came his brother out, and his hand took hold on Esau's heel. No? So tinalapit. No? Dahil lalabas na po, sino po? And his name was called Jacob. Yun po. And Isaac was 70 years old when she bare them. So alam po natin, yung pangalan Jacob, yan po ay manlilin lang. No? Yan po yung kanyang character. Verse 27, and the boys grew, and Esau was a cunning hunter, a man of the field, and Jacob was a plain man dwelling in tents. So magkaiba po yung character. Si Esau na yung panganay ay talagang very masculine. Hunter, mangangaso. At ito naman po si Jacob ay sa bahay lang. No? Tent dweller. And Isaac loved Esau because he did eat of his venison. Paborito ng tatay, yung panganay. But Rebekah loved Jacob. At yung nanay naman, paborito yung bunso. At ito po ang nangyari. Verse 29, and Jacob sowed cottage, and Esau came from the field, and he was pained.
Iso, yung panganay ay galing po sa pangangason. Siya po'y umuwi ng bahay at siya po'y gutom na gutom, namumutla, pagod na pagod. At nakita niya ang kanyang pong kapatid na si Jacob, nagluluto. Nagluluto po. Verse 30, and Esau said to Jacob, feed me, I pray thee, with that same red pottage, for I am faint. Therefore was his name called Edom. Ano po, may hiniling po yung panganay sa bunso. Sabi niya, ako'y nangangailangan. No? Kailangan pong kumain siya, gutom na gutom po. No? Pero, dahil nga po tuso, si Jacob, verse 31, may hinihingi po siya kapalit. Ang sabi ni Jacob, and Jacob said, sell me this day thy birthright. No? Ito pong birthright na ito ay napakahalaga po sa panahon nila. No? Alam natin sila po ay nasa panahon ng mga patriarch. Ano? Yung birthright po, ito po ay katumbas ng kayamanan ng kanila pong lahi. No? Makukuha po ng panganay, yun pong second portion, 2 beses na kayamanan ang matatanggap kapag ikaw ang panganay ng panahon na yun. Yun yung ibinibenta. Ito po, yun yung hinihinging kapalit ng bunso para lang po sa isang tasang pares. Ito po. So, etong birthday dito ay materially and spiritually ay napakalaking halaga. Dahil dito po, binebenta ni Esau yung pagiging patriarka niya na kung saan sa kanyang lahi sana magmumula po yung lahi ng Misaya. Kaya napakahalaga po nung pinangahawakan ng birthright. At ang sabi po ng John 1:12, sa kanila na nagsitanggap sa kanya ay binigyan sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Tayo po bilang mga tumanggap kay Kristo na tagapagligtas, meron din po tayong birthright. No? Tayo pinanganak sa pamilya ng Diyos, tayo patay sa kasalanan noon, ang sabi ng Biblia, kahit ano pa ang religion mo, kahit ito pa ang pinakamabuting tao parang si Mother Teresa, ang sabi ng Bible, tayo po ay makasalanan ng lahat. No? Sapagkat ang lahat ay nagkasala. No? Ano pong resulta ng ating kasalanan? Hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala pong taong papunta sa langit. Yan ang sabi ng Bible. Wala po. Lahat po tayo ay papunta sa kapahamakan. No? Kaya pinakailangan, no? Nang nakita ng Panginoong Jesus sa John chapter 3, sinukudoy mo, ang nakita ng Diyos, sinikidoy mo ay patay. Kaya ang sabi ng Diyos, kailangan ipanganak ka muli. Dahil ganun nga po ang kalagayan natin, mga kaibigan. Tayo po, pare-pareho yung makasalanan lamang, kahit ikaw ay Katoliko, Baptist, Iglesia, kahit anong paniligid. Po, tayo po ay makasalanan. At dahil sa kasalanan yan, dadalhin po nito tayo sa kapahamakan sa impyerno. Po, yung po malinaw ng turo ng Bible, na sabi po ng Revelation 20 verse 14, ang kamatayan at ang Hades ay ibinulit, inihangin sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Hindi lamang po dadanas ng physical death ng tao, matapos na umalis ng kaluluwa ng tao sa kanyang katawang pisikal, ang sabi ng Bible, siya po'y iahangin, ibubulig sa dagat-dagatang apoy. Yan po ang default na tayo naturally, hindi papunta sa langit, papunta po sa kapahamakan. No, kaya kailangan po natin ng birthright. Kailangan po, ang sabi ng verse 16, John chapter 3 verse 16, gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, na ang sino mong sa kanya sumampalataya, hindi na mapapahamak at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya, kaibigan, sa gabi ito, kung naniniwala ka sa Biblia na ikaw ay isa ring makasalanan tulad ko, dapat paniwalaan mo rin na may kapahamakan sa impyerno. Pero meron pong solusyon, kaibigan. Ano? Sabi ng Bible, ang sino mang sumampalataya kay Kristo, hindi na mapapahamak at magkakaroon ng buhay. Sa gabi ito, pag nagdesisyon ka, ano? Sa sinabi mo, Panginoong Jesus, naniniwala kong namatay ka para sa aking kasalanan. Tinatanggap kitang aking tagapagligtas. At ang sabi ng Bible, ikaw ipapanganak mo. Yun yung ibig sabihin po ng born again. No? Ang born again ay hindi po religion. Ito po ay karanasan
na nangyayari sa isang makasalanang tatanggapin si Kristong tagapagligtas. Kaya ito po yung birthright. Na hinihingi po ng bunso. Doon po kay Iso. Ano pong nangyari? Verse 33. Verse 32, and Esau said, behold, I am at the point to die. Gutom lang siya, para sa kanya, mamamatay na siya. And what profit shall this birthright do to me? So, bali-bala lang sa kanya yung meron siya sa Panginoon. And Jacob said, swear to me this day. And he sware unto him and sold his birthright unto Jacob. Just imagine, ang isang bagay, na meron ka na hindi kayang tumbasan ng anumang salapi, ay basta-basta lang pong pinagpalit ni Esau. Sabi niya, anong pakinabang ang meron sa akin to? Itong birthright na ito. Anong nangyari? Verse 34, then Jacob gave Esau bread and pottage of lettuce. Dinagdagan pa, may bread pa. Talaga parang siguradong ibenta sa kanya. And he did eat and drink and rose up and went his way. Does Esau despise his birthright? Kaya, kapatid, sa gabi ito, kung ikaw ay meron ng buhay na walang hanggan, ikaw ay ipinanganak na sa pamilya ng Diyos, trade not your birthright. Yung mga bagay na nakuha mo sa Panginoon, spiritual blessings, trade not. Tayo manalangin. Pero salamat ko sa pinupong salita na aming binasa. Muli kami po ay lupalalahanan, nakahalagahan ng mga bagay na mayroon kami Panginoon na hindi dapat namin po ipagpalit sa anuman. Gabayan po kami, kayo po mag-usap, na mga salita ay dumating sa aming mga puso, ang may pag-ibig, may linaw at kapangyarihan. Gamitin lang po akong instrumento, pakindalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Number 1, trade not your faith. Ang sabi po ng Proverbs 23 verse 23. Proverbs 23 verse 23. Yan po ba? Buy the truth and sell it not. Also wisdom and instruction and understanding. Kung nasa iyo na ang katotohanan, ang tamang pananampalataya na may kapangyarihan tayo maligtas. Sabi niya, sell it not. Huwag mo na hayaang mawala pa ito sa iyo. Sell it not. Also wisdom and instruction and understanding. Sell it not. Trade not your faith. Our faith, our salvation is our birthright na hindi po natin dapat ipagpalit, mga kapatid. Ang sabi po ng Romans 10:17, faith cometh by hearing. Ang pananampalataya nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kung wala po ang Biblia, wala pong pananampalataya. Ang meron lang ay paniniwala. Pero ang sabi ng Biblia, malinaw. Ang pananampalatayang meron tayo ay nagmula po sa Kanyang salita. At tayo po ay naniniwala, it is the complete revelation. Yung Bible po, nahawak po natin ngayong gabi, it is the complete revelation of God to man. Hindi na po namumusap ang Diyos through dreams and visions. Yung mahawak mong Biblia, diyan tayo kinakausap ng Diyos. Every time na yan ay pinipreach, every time na yan po ay ating binabasa, diyan po natin nakukuha yung revelation o yung mensahe ng Diyos para sa atin. Hanggang sa panahon ito. Naniniwala po tayo that the Bible, it is inspired. Naniniwala po tayo sa inspiration of the Word of God na ang bawat bahagi nito may direct influence po ang Holy Spirit habang sinusulat po ng 40 human writers ang Biblia, nandun po ang Banal na Espiritu. Kaya po in its very essence, ang Bible po, it is the very Word of God. Naging kasangkapan lang po yung mga human writers. And we believe that it is God who keep His Word through preservation. Na kahit anong gawin ng tao para sirain ng Biblia ng 1,000 taon, hanggang ngayon nasa sa atin pa rin po ang Bible. It is God who preserve. And we believe that God renders His Word to different languages. Kaya tayo naabot. That is translation.
And we believe that it is the Holy Spirit that magnifies o ang Holy Spirit po ang nagpapaunawa sa atin ng salita ng Diyos. Kahit minsan malalim, magtataka ka, bakit naiintindihan ko? It is the work of the Holy Spirit illumination. And we believe the 66 books of the Bible is complete. O wala nang tatanggalin at wala nang idadagdag. From Genesis to Revelation. That's canonization. And number 2, trade not your testimony. Na hindi tayo tulad po ni Iso na hindi na nauunawaan kung gaano kahalaga yung birthright. Na sana po, kapatid, kung ikaw ay nasa eskwelahan o nasa trabaho, nasa labas, huwag mong makalimutan kung sino. Marami pong Kristiyano ang nagkakaroon po ngayon ng identity crisis. Hindi nila malaman kung sino ba talaga sila. Ako ba talaga ay kikilos bilang mananampalataya o hindi? Pero ang sabi ng Proverbs 22 verse 1. Proverbs 22 verse 1, the Bible says, a good name is rather to be chosen than great riches, and loving favor rather than silver and gold. Huwag mong ipagpapalit yung good name na meron ka bilang isang mananampalataya. Huwag mong ikahiya na ikaw ay Baptist. Huwag mong ikahiya na ikaw ay naligtas sa pananampalataya kay Jesus. A good name. Kung papipiliin ka, good name versus riches, choose good name. Kung papipiliin ka, good name versus popularity, mga bagay niya, huwag mong ipagpalit niya. Minsan po, sa maliit na halaga lamang, kaya natin ipagpalit yung ating mong good name. Malulong po. Philippians chapter 2, verse 12. Nasabi po ng Bible, wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now, much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Dahil ligtas tayo, sabi ni Pablo, paalis na po siya doon po sa Filipos, pero ang sabi niya, kahit ako'y aalis na, sabi niya, patunayan nyo na kayo'y ligtas. Work out. It means manifest or show na talaga kayo ay ligtas. That is our testimony. Na hindi po natin kinahihiya na tayo may dalang Biblia, hindi natin kinahihiya na tayo namimigay ng tracts, hindi po natin kinahihiya na tayo nangangato sa mga bahay-bahay. Kung una po akong napunta rito, talagang hindi po ako sanay. Sa ganong style na talagang confrontational, pinartner po ako ni Pastor at talagang ako ang kinakabahan. Basta nalaman po pumapasok si Pastor, sabi ko, may bakuna ng kultura. Baka may aso, madami akong pag-aalala. Pero sabi ko, ito pala ang tama. Ganito pala. Ang ginagawa ng mga talagang New Testament Baptist Church, confrontational, talagang sugod ng sugod. Salamat sa Panginoon, namulat po tayo sa ganyan klase ng pananampalataya. Trade not our testimony as a soul winner. Number 3, trade not your youth. Your youth or your years of strength. Hindi ibig sabihin na youth na batang-bata. Kung ikaw ay may kalakasan pa na kaya pang ipagamit sa Panginoon, you are a youth. Ang sabi ng 1 Timothy 4:12, let no man despise the youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Just imagine, kahit bata ka, pwede kang maging example. Hindi lang po yung mga matatagal na example, dapat tayo rin. Kahit bago tayo mananampalataya, maging example tayo, magandang example. Ecclesiastes 12 verse 1, the Bible says, remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Darating panahon, na yung lakas na meron tayo ay kahit gustuin pa natin ay hindi na kaya. Kaya doon mo
tikas, yun po yung ating kisig, yung ating talino, yung galing sa trabaho, galing sa eskwelahan, yun yung glory of man. Pero iniherintulad lang po. Sabi niya, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. Ano mang tikas ang meron pa ngayon, kabuuhan, kakisigan, kalakasan na yan, sabi ng Bible, it will fall away. Mawawala rin po yan. No? Yung mga kilala nating artista noon na ating iniidolo, pag nakita natin sila, parang hindi na natin sila makilala. The glory of man na napakadali mong lumipas. No? Kaya ang tanong, kailan pa ibibigay ang buhay mo't katas? Kailan pa? At panghuli po, trade not the precious gospel of Christ. No? Minsan po, talaga po ang Kristiyano, kailangan po mapaalalahan. No? Nakakalimot po tayo. Minsan pinagpapalit po natin yung mga hindi dapat ipagpalit, lalo na po ang soul winning. Sabi mo ng 2 Peter 1:1, Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ. Ano po ba? Yan, 2 Peter. Sige, pwede nyo po. Pwede nyo po. Dahil po dyan. 2 Peter 1:1, Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith. Precious faith with us through the righteousness of God and our Savior, Jesus Christ. Kaibigan, bakit po tinawag na yung pananampalataya ay precious? Alam niyo po kung bakit? Kasi kakaiba po yung pananampalataya ito. Ito po ay pananampalataya na maaaring magbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. No? Saan mo matatagpuan niyang kaibigan na alam mo ba, sa gabi ito, pwede mong matiyak na sa langit ka pupunta kahit buhay ka pa. No, dahil ang sabi ng Bible, may paraan ng Diyos. Ang sabi po ng 1 John 5:13, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyo na malaman na kayo ay may buhay na walang hanggan. Sa makatuwid sa kanila na nanampalataya kay Jesus. So kaya sa gabi ito, kung tatanggapin mo lang si Jesus, na yung tagapagligtas, alam niyo po ba, bago ipako sa krus ang ating Panginoon, pinagpilian po sila. Tinanong po sa mga tao, sino ang ating pong ipapako? Si Jesus na walang sala o si Barabas na kriminal? Sino po ang pinili nila? No? Ang pinili po nila si Jesus na walang sala. Kaya nung pinako po siya sa krus, wala siyang sala. Ang bitbit niyang sala, yung kasalanan mo at kasalanan mo. Yun ang bitbit niya. Kaya kung paniniwalaan mo lang yun, pananampalatayanan mo lamang na si Kristo pala'y dumating at napako sa krus, namatay siya na walang sala, namatay siya para sa kasalanan ko. No? At pagkasang 3 araw, nabuhay siya muli. At kung paniniwalaan mo lang yun, pananampalatayanan mo na siya ay tagapagligtas, sabi ng Bible, bibigyan ka ng Diyos ng buhay na walang hanggan. No? Precious faith. Aanin mo yung pananampalataya na wala namang katiyakan ng langit. Aanin mo nandun ka sa magandang relihiyon. Napakaganda ng building ninyo. Pero pag tinanong ka, tiyakan na ba ng langit, hindi mo alam. Aanin mo po. Kaya ang tawag po ng Bible dito ay precious faith. Pananampalatayang may kasamang kaligtasan. Ang sabi po ng Matthew 10:7-8, alam po natin ito, sabi po dyan, and as you go, preach, saying the kingdom of heaven is at hand. At sabi sa huli, no, yung pangangaral po ng kaharian ng langit, tinanggap natin libre, at ang sabi sa huli, ipamahagi natin ng libre. No? That's the gospel, the precious gospel of the Lord Jesus Christ. Alam natin, the word gospel, ang sabi po ng 1 Corinthians 15, the gospel is the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. At ang sabi po ng Romans 1:16, the gospel, it is the power of God unto salvation. Kaya
Kaya kapatid, sa gabi ito, in closing, Christian, ang katanungan, tayo ba talaga ay naniniwala may impyerno? Do you really believe there is hell? No? Do you really believe there is heaven? Oh. Kasi kung ang lahat ng ito ay fantasy lang, sabi nga, magsiguwi na lang po tayo. No, at iwanan po natin yung mga area na ating pinupuntahan. No, iwanan na po natin ang pila, iwanan na po natin ang paite, ang kalayaan, iwanan na po natin ang happiness kung hindi po totoo ang impyerno. No? Pero nakita po natin, totoo po ang salita ng Diyos, there is hell. No, totoo po, may impyerno, may kapahamakan sa lugar ng impyerno. Oh. Kaya, tonight, if you believe there is a hell that is burning for thousands of years, that there are worms that diet not, that people there are tormented day and night, ang tanong, how can you go directly home? How can you go to McDonald's after church, knowing that your mother or father can die anytime? Kung talaga naniniwala ka na may impyerno, paano mo matitiis yung mga mahal mo sa buhay na hindi lamang nila marinig na si Kristo yung nagliligtas? Trade na. Madaling ipagpalit niya. Madaling lagyan ng aliban na ako na may ministry na. Sa Panginoon din naman ito. Hindi ko na kailangan sumama. Hindi ko na kailangan ipamalita na si Kristo yung tagapagligtas. Ako na may ginagawa na sa Panginoon. Madali pong ipagpalit yan. Madali pong gawan ng mga excuses. Pero tulad po ni Iso, no, huwag tayo maging tulad niya. No? Na yung napakahalagang bagay, pinagpalit niya ng isang tasa ng pagkain. Trade. So tayo pinagpalit. Panginoon, salamat po sa